Lumaki si Renan na may kakaibang pamumuhay. Sa kanilang bahay walang kahit isang salamin. Maging ang mga bintana tinakpan ng makakapal na kurtina. Ang mga balde at plangganang may tubig, tinatakpan ng itim na tela. Bata pa lang siya, paulit-ulit na bilin ng kanyang ina, "Huwag kang manalamin anak, baka makatulog ka ng mahimbing." Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito, pero ramdam niya ang takot sa boses ng kanyang ina. Dahil dito, hindi siya pinapayagang pumunta sa mall, sa bahay ng kaibigan, o kahit sa kapitbahay para manood ng TV. Lahat ng may refleksyon, bawal. Ang buong mundo niya ay pader at dilim. Ngunit habang siya'y lumalaki, mas lalo siyang natutukso hanggang isang araw. Naglakad siya papunta sa ilog. Huminto siya sa gilid nito at unang beses sa kanyang buhay, nakita niya ang sariling anyo sa kumikinang na tubig. Pero laking gulat niya, hindi niya ginagaya ang refleksyon. Ngumiti ito, kumaway, at parang nagyaya ng laro. "Ako si Renan, bulong ng refleksyon. Tara magkaibigan tayo." Natuwa siya, ngunit sa gitna ng kanyang pagngiti, bigla siyang nahila pabalik ng kanyang ina. "Anong ginagawa mo?" Sigaw nito, nanginginig ang kamay habang hinahatak siya palayo sa tubig. "Hindi mo alam ang pinapasok mo." Kinulong siya ng ina sa kanilang bahay. Gabi-gabi, umiyak siya sa loob ng kwarto. Ngunit isang gabi, may narinig siyang pabulong mula sa sulok, mula sa mga salamin na nakabalot ng itim na tela. May boses na lumabas. "Renan." Dahan-dahan itong dumadaloy, mahina pero malinaw. "Huwag kang matakot. Tutulungan kita." At doon, napagtanto niya, ang kanyang refleksyon ay hindi basta anino lamang. Isa itong nilalang na nakakulong sa kabila, matagal nang naghihintay ng pagkakataong makatawid.